merong recent update po, salamat na lang okay ang namumuno ngayon sa US, 'di ba, under President Trump, na I think magbe-benefit ng bonggang-bongga si Miss Maharlika dito at mapipilayan pong talaga ang mag-asawang bangag na ito, no? Dahil nga parang isa-sanction yata or poprotektahan ng gusto ng Anemika ang kanilang mga citizen laban sa mga nanggigipit. Eh si Miss Marlica, US citizen. Kaya kung ano itong mga pinagagagawa ni Liza Tanas at kahit na may utusan siyang ibang tao para gipitin si Miss Marlica, madadamay siya because she is complicit, di ba? May mga kaso po na ibinato or isinampa kay Miss Marlica, I think 4 na kaso ang kinakarap niya, pero 1 down na po, talo na yung isa. may Ayan mga pre pinapalabas niya ngayon na yung nagkaso pa yung medyo, yung nagkaso kay Maharlika yung medyo talagang magigipit. Yun po yung pinapalabas niya dito. Maniniwala kayo sa baklang to? Diba? Papalabasin niya na, dahil ginigipit niyo daw si Maharlika, yung nagkaso, yung talagang kawawa dito. Kasi po, protektahan daw po ng Amerika yung kanilang mga tao. Diba? Poprotektahan daw po. Teka lang, kahit ba masama, poprotektahan ng Amerika. Kaya nga nagkaroon ng kaso dahil demonyo Diba? Tapos magpapaniwala na naman kayo dito sa baklang tsupador na to. Hindi lang tsupador, budol pang animal na putang inang to. Diba? Maniniwala kayo ditong hayop na to. Hindi naman to tao Hayop po ito, kabayo. So ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon mga pre. Ayan pero syempre bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. And follow po kayo dyan. Syempre, mag-like kayo like. Importante po yung mag-like. Para makubra natin yung 125 million in 11 days. Ito na mga pre, no? At atin na pong bigyan ng reaksyon ng bayot na to. Panoorin po natin. Nangyaring may anti-slap yata sila si Miss Marlica kahit napaurong niya yung inutusan ni Liza Tanas. Kung ayaw mo parang ang nangyari sa isang kaso is may butas ng ilong, Google na yan. Sorry nadamay ko yung pagmumukha mo. Wala Ganun talagang buhay. Damay-damay lang. Do you want the brand new Void Legendary Tin? May ads pang animal, skip na natin yan. Sinabihan ng US court po yata yung akla. Yata! Sus, Mariusip naman. Hindi siya sure sa kanyang mga binabalita. Yata! Agoy. Sus, Mariusip. Hindi po siya sigurado. Sinabuhihan po yata. Tapos maniniwala kayo sa baklang to. Ilan yung nagko-comment dito sa kanya, Ang daming mga uto-uto Patuloy natin. Na literal na puting ahas dati ni Miss Maharlika. Maputing ahas talaga siya. Puting ahas dati. So, ano yon? Yung puting ahas na yun, nasibak na, no? Yung pinagyayabang ni Maharlika noon na puting ahas, wala na. Sinipa na, no? Buti nga sa'yo. Tuloy. Kulot pa ang buhok ng chinito. Namit ko pa yan in person mga kababayan, yung isa sa nagkaso kay Miss Marlica, na sa tingin namin inutusan ni Liza Tanas. Parang binigyan siya ng condition ng dinadamay talaga nila si si First Lady, no. Sa lahat ng mga kaso na natatanggap ni Maharlika, ang dinadamay po nila yung First Lady. Yun daw yung nagkaso. Daw, hindi sila sigurado. Shoutout sa mga uto-uto pa rin ngayon magpasangga ngayon, uto-uto pa rin kayo. Congratulations, advice ko sa inyo mga DDS na mga putang ina nyo, advice ko sa inyo mga animal kayo, padalhan nyo to ng pera, putang ina nyo, ibigay nyo lahat sa kanya. Total, mga uto-uto naman kayo Yung rally noon, 2024, ang dami niyang nabudol sa mga OFW, tapos ngayon, wala naman talaga tong pagmamahal sa mga Duterte tong hayop na to, Ginagamit niya lang yung mga Duterte para magkaganon, magkapera. Anong klaseng pagkakapera yan? Hinuhut-hutan po yung mga OFW ng mga DDS na mga tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon. Diba? Baka sabihin nyo, maiinggit ako. Hindi ako maiinggit, putang ina.
Hindi ko kailangang manglimos sa mga OFW para lang magkaganon. Aba, teka lang. Ha? Hindi kami ganon. Kami na mga sumusuporta sa Pangulo, hindi kami ganon. Ha? Hindi kami nanlilimos, online limos, walang ganon dito. Tarantado kayo minuminuto. Oh, hindi kahit pa oras-oras eh, oras-oras na lang. Oh, o bawat segundo. Oh. Tuloy natin. na i-atras yung kaso mo o magka-counter, di ba, magsasampa ng counter kaso si Miss Maharlika sa'yo and mapipilayan ka ng bonggang-bongga kasi malaki ang hihingi ni Maharlikang danyos perwisyo sa'yo. Back out yung akla na maputi. Di ba, counter Back out daw. Oh. Alam nyo, ang naniniwala na lang dito mga tanga eh. Oh, bigay ka ng ebidensya. Paano nag-back out? Nag-back out ba talaga? May mga, paano mga patunay? Baka mamaya, binobola mo lang yung mga manunood mo, ah. affidavit or whatever, no? Sampahan ng kaso din ni Miss Maharlika bilang ganti o ay malaki, millions Chismisan lang pala to. po yata yung involved, atras yung akla. So meron pa yata natitirang kaso. So isang designer na umami naman talaga siya na nambudol siya eh. No? Tinanggalan niya ng Oh, umami naman talaga siyang nambudol siya. Feeling niya, hindi rin siya nambudol, oh. Hayop na to. Diba? Alam niyo, dinadamay pa niya yung ano, sa content niya, dinadamay pa niya yung ano, presidente ng Amerika na pinapalabas niya po na si Donald Trump daw ay protektado daw yung mga US citizen na yan. O, protektado daw po. Okay lang naman, 'di ba? Normal 'yun na protektahan ng presidente ng Amerika yung kanyang nasasakupan. Pero kung masama kang tao, sinampahan ka ng kaso, bakit makikialam sa iyo yung presidente ng Amerika? Bakit pakikialaman yan? Tanga-tanga talaga 'to, no? Tapos dahil protektado daw po ni Donald Trump yung kanyang mga tao, dahil nagsampa ng kaso si First Lady nagsampa di umano ng kaso. So ang maiipit pa daw dito ay ang First Lady. Ang galing magpaikot ng ng kwento eh. Ha? Pag mga bayot talaga, mga chupador talaga. Hayop talaga. Bakit hayop? Kabayo ka eh. Tuloy natin. galan niya ng etiketa o ng tag yung binili niyang suit sa SM at pinaltan niya ng kanyang tag or para Chismisan lang talaga. magkunwari ng brand niya yun kasi nga nagmamadali siguro, wala ng oras, sinampahan ng Masig pa utog diha. Habang nasa afterlife nito, saan kayong gala nito? Chupa-chups muna. Uy, ballpoint pa, namimersonal ka. Putang ina, oo talaga. Namimersonal talaga ako. Hayop na bayot na to. kaso ng customer, yung fashion designer. Ay vinlag ni Miss Maharlika, sinampahan niya ng kaso si Miss Maharlika. Sabi naman na totoo yung tao, di ba? And then sinampahan din ng kaso ni Zaldico, si Miss Maharlika. And I think ni Mel Leonario, dahil nabinugol ni Miss Maharlika itong mga katakatakang nangyayari sa loto. May nananalo naman po na naman, 330 something million. Ay puki ng ino. Patunayan nyo kung talaga bang totoong napanalunan ba talaga o gawa-gawa lang. Kailangan nyo kasi ng ebidensya dyan. Hindi pwedeng haka-haka, hula-hula. Diba na, oy, may anomalya dyan, palaging may nananalo, o may corruption dyan. Patunayan nyo. Wala kayong patunay. Ang nangyari, nasampahan kayo ng kaso. Tatanga-tanga kasi kayo eh. Diba? Tatanga-tanga kasi. Yan yung problema. Diba? Tuloy. Hindi na kontentong kamkamin ang kaba ng bayan, pati pera ng North. Grabe ka demonyo tong nakaupo ng mga to. And I think mga kababayan, hindi sila papayag na makawala sila sa pwesto in 2028. Gagawa nila ng paraan yan na tumagal sila para tuloy ang kamkaman. Dahil kung hindi, 'di ba, kaso aabuti nila pag mali. Ako'y naniniwala, nagagawan talaga ng paraan nila yan para tuloy-tuloy yung kanilang pag-upo ng mga kampo ng liwanag. Naniniwala ako diyan. Bakit? Kasi merong papanagutin na isang pamilya. Talagang maniwala kayo sa akin. Kawawa itong pamilya na to. At abangan natin yan. Marami pang mga mangyayari. Abang-abangan natin. Si VP Sara ang umupo, baka magsipagtakas yung mga yan. No, mag-abroad, yung iba rin, nakabili na rin ng properties in the US. Daw. Grabe, no? Ibang klase. Nakabili na daw. Sismisan nga talaga. Tanga-tanga na lang maniniwala sa'yo. Diba?
in Dubai, and even in Paris, di ba? Sabi ni Miss Marlica, may mga pinuntahan siyang properties doon. So ito kayang mga kinamkam naman ng pamilyang Polvoronic ay Wait lang ha. May ads lang ang bayot. ma-enjoy nila in the end or balang araw. Ayun nga, ano. Tama ka nga pala kasi yung mga kinamkam ni Digong, hindi na niya na-enjoy. Paano niya ma-enjoy? Nagre-relax kasi sa dahig. Hindi niya na-enjoy. Sayang yung mga kinamkam, ano. Di umano kasi, maraming kinamkam itong pamilya nila. Ha? Imagine, sasabihin niya walang pera. Pero siya din umamin, meron siyang 5 billion. Partida yun pa lang yung inamin niya. Papaano pa kaya yung hindi niya inamin? Ilang billion kaya yun? Ayun, nagtatanong lang ako ha. Baka naman ma-hurt kayo. Sakaling mamuhay sila like in the States. So ito po yung recent updates sa Anemica, mga kababayan. Hello sa mga nanonood sa US. Alright, basahin lang po natin ha. So- Basahin mo. Huwag na lunok-lunok palaway eh. Nag-post kasi yung US Department of State, and this is I think under Secretary Marco Rubio, no? Secretary Rubio, for too long Americans have been fined, harassed. Katulad ni Miss Marlica, American citizen na yan. And even Ito Secretary Rubio, for too long, America have been fined, harassed, and even charged by foreign authorities for exercising their free speech rights. Today, I'm announcing a new... Adi, okay lang yung free speech. Okay? Karapatan mo yun eh. Na magsalita or magbibigay ka ng opinion. Pero yung maninira ka ng tao na sasabihin mo, kidnapper si First Lady, o may kinidnap si First Lady, wala ka namang patunay, paano ka mapoprotektahan ng Amerika kung kasinungalingan naman yung mga sinasabi mo? Nagigets mo yon? Naniniwala po ako na poprotektahan ka ng Amerika kung ikaw ay talaga namang walang ginawa. Hinaras ka, 'di ba? O kung ano-ano pang ginawa sa'yo, tapos wala ka naman talagang kasalanan, nandyan ang gobyerno ng Amerika handang tumulong at protektahan ka. Pero kung ikaw mismo yung nanghaharas, tahimik ka yung First Lady, di ba? Hindi ka sumasagot sa issue, tapos babaliktarin nyo pa. Siya yung nanghaharas, di ba? Baliktad yata ang utak ng mga to. Hindi maintindihan. Tanga-tanga talaga, grabe. Diba? Anyway, hindi ko na patagalin yung topic na yun, mga pre, no? Ayun, move tayo sa sa next topic po natin, mga pre. Tanga-tanga yung Maui na yan eh. Ito na. At ito po yung ating yan. Panoorin po natin ito. Po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin Ano ba yung mangyayari sa mga darating na paparating na impeachment trial? Ano ba yung dapat nating malaman? Okay? So, ito po, no, pag-usapan po natin yan ngayon. Article 1 ng impeachment complaint laban kay Anyway, kung umabot kayo dito sa video ito, nako, huwag niyong kalimutang mag-like ha, at i-share ang video ito. President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap... Ito sabi kasi ni Marcoleta, may mali daw sa pag-impeach kay Sara Duterte diyan sa Kamara. And then dapat hindi daw matuloy. Pagdidebatehan daw muna, no? Kasi may mali daw talaga. Pero alam naman nating lawyer yan si Marcoleta. Yung tama, pwede niyang baluktutin yan. Pwede niyang gawing mali. Diba? Lawyer yan. Alam niyo po, ang mga lawyer, sanay po yung magsinungaling. Trabaho po nila yan. Sanay po silang manlin lang. Katulad ni Marcoleta. Number 1 yan na manlin lang dito sa Pilipinas. Wala? Ito na. Ito Sino to? Si Fiscal J ba yun? Fiscal J. Fiscal yung nagsasalita dito. Ikumpara nyo ito ngayon sa mga sinasabi ni Marcoleta na may mali doon
sa pag-impeach kay Sara Duterte. Okay, pakinggan po natin. Kasi bilang isang Vice President po ng Pilipinas, ikaw ay nagbanta, 'di ba? Nagbanta ka sa 3 tao, meron pa ngayon gusto mong gilitan sa liig si PBBM eh, 'di ba? Oh, basta pag sinabing pagbabanta, Vice President ka, impeachable 'yan. Anong may mali doon? May mali ba doon? Wala. Ha? Impeachable 'yan eh. Naglabas ka ng salita. Sabi mo nga, no joke. Impeachable 'yan. 'Di ba? O tuloy natin. harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo Ito sino ba yung gumawa ng kapahamakan? Sino ba yung talagang sumira kay Sara Duterte? Tanong ko. Ang sumira po talaga kay Sara Duterte, siya mismo, sarili niya. Oh. Siya rin yung gumawa ng dahilan para mapahamak siya at ma-impeach. So ano yung mga aabangan natin? Sa impeachment trial laban dito kay Sara Duterte, number 1 po dyan, may mga mag-iiyakan. Kapag na-convict itong si Sara Duterte, may iiyak! May mayayari! Maraming magiging emotional. Baka mamaya may mga DDS na magpagawa ng tarpaulin kay Sara Duterte, tapos iyak-iyakan nila, sabihin nila, mahal ka namin, VP. Bakit kanila ginigipit? Yan naman ang mga galawan ng mga tangan DDS eh. No? Ito, tuloy natin. mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be Anyway, considered ika-cut muna natin dyan. Cut muna natin. Kasi meron akong gustong ipakita sa inyo eh. Diba? Importante kasi itong ipapakita ko sa inyo mga pre. Kasi ito talaga yung talagang the best, no? The best sa aking paningin. Okay, asan na ba yun? Hanapin ko lang Ayan. Ito kasi yung ito kasi yung asan na ba yun? Ito. Ipakita ko lang ipakita ko lang. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Maganda to, men. Ayan. 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 Tingnan nyo to panoorin nyo to mga pre. Ayan. Shout out sa tanan, labi na gyud kay Ma'am Sara, BP Sara Duterte. Ma'am, ikaw ra gyud in taon nga among paglaom, nga mahuman in taon ning siminto among dalan diri kay perti na gyud namo in taon, grabe na gyud namo pagkantos. Ang tagal na daw po nila nag-antos. Sa Bisaya pa nag-antos ba? Yung nagsakripisyo ba? No, kasi hindi pa napapasemento yan. Nasaan si Sara nyo? Humingi kayo ng tulong kay Sara Duterte. Nasaan? Tinulungan ba kayo? May tulong ba kayong natanggap? Meron ba? nga, wala pa rin. Di pa rin na semento. Sa baha nga sa Davao, wala nga tinulong yung vice nyo eh. Diyan pa kaya na lubak-lubak na yan? Nako po. Doon pa hihingi. Doon pa kayo hihingi sa tamad. Nako. Yan pinakita ko lang sa inyo yung kalsada. Humingi po sila ng tulong kay Sara kasi ang tagal na daw, hindi pa napapagawa. Yan lang. Pinlex ko lang po sa inyo. And then, tapos.
Oh, back to topic tayo. Ito na, panoorin natin ito mga pre. Ayan. Declared a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11 Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. That's a full betrayal of the ethical standards expected of her office. Mas grabe pa ito kung tutuusin, dahil sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan ding nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans. Vice President kay. Alam mo yung batas. Tapos ganyan ka magsalita. Hindi pwede yun. Hindi ka tanggap-tanggap yun. Take effect after your death. The problem is not the condition, it's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance via extrajudicial killing, even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence. Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno, sa pananaw ng publiko, sa mundo? Her admission po is not only reckless, it invites lawlessness and that betrays the very concept of orderly governance. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public trust is based not only on competence but moral credibility. Yung simpleng idea na ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ay nagkwento publicly about hiring a killer reflects a total collapse of ethical leadership. Hindi ito usapang barangay lang. She's in the direct line of presidential succession. Ang taong may ganitong mindset na pag may nangyari sa akin, dapat may gumanti, cannot be trusted to uphold the peaceful transition of power, the rule of law, or even human life. Hindi po ito simpleng kwento-kwento. This is a serious admission that could undermine the constitutional framework itself. In closing, I want to stress that impeachment is not just about punishing illegal acts, it's about preserving the moral integrity of government. If the second highest official in the land talks about contracting an assassin like it's just another press release, no regret, no second thought, what clearer proof do we need that she shattered the people's trust? Sa mga darating na araw, masusubok kung talagang mahalaga pa ba sa ating mga leader ang integridad ng kanilang panunungkulan. So yan lang po ang munting lesson natin for today and see you in my next video. Sino nga ito si Good day po sa lahat, si Fiscal AJ po ito. Fiscal AJ, yung nagsasalita para klaro lang sa inyo ha. Lahat po ng sinasabi ni Fiscal AJ dito ay talagang tumama lahat kay Sara Duterte. Vice President ka. Hindi ka naman pwedeng magsasalita ka na pag namatay ako, patayin mo rin sila. Pwede ba yun? Ano yun? Yung katulad noon na yung pagmumura dahil nagmumura si Digong, parang normal na lang sa mga Pilipino yung ganun. Diba? Wala lang. Mumurahin mo lang yung tao, then boom! Ano lang, reaction mo yun. Kailangan respetuhin dahil nagmura ka. Hindi yun. Ako, nagmumura din po ako, pero syempre, yung minumura po natin, yung karapat dapat, di ba? Pero, yung ginagawa nila ngayon, gustong inormalize yung patay-patay na yan. Pag pinatay ako, patayin mo rin yan, ha? Paano ako si Ballpoint Man? Pwede rin ba ako magsalita na, eto ha, sample ko lang to ha. Pag pinatay ako, patayin mo rin si Lustay. Pwede ba yun? Of course, hindi pwede yun. Pangit pakinggan. Lalo na, ikaw, ay Vice President na bobo. At tamad. Kayo, anong reaction nyo dito sa ating video ngayon? Comment down below mga pre. So, yun lang mga pre, no? At salamat sa mga sumama sa ating video ngayon. Maraming salamat. At syempre, ayan ha. Syempre mga pre, ayan ha, sa hindi pa nakapag subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like,
share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. Siyempre mga pre, ayan ha. Siyempre, eto pa. Eto na ngayon mga pre. Meron tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyong kalimutang i-follow. Ayan. So, ano lang. Maraming salamat. Kita-kits po tayo sa susunod na video.